Upang makontrol ang mga unhealthy food advertisement na nakaapekto sa kalusugan ng mga bata, nagsagawa ng isang talakayan para makabuo na mahakbang upang labanan ang nasabing mga patalastas. Yan ang ulat ni Noel Talakay, exclusive. Tumataas na ang kaso ng obesity at non-communicable diseases sa mga kabataan ng bansa ayon sa isang nutritionist. Ito ay dahil sa sobra-sobrang availability ng mga unhealthy foods sa komunidad maging sa social media. Nakikita natin yung trend na tumataas talaga yung rate and incidence of obesity in children. Tumataas din yung cases natin for other non-communicable diseases like your kidney problems, diabetes, etc. At nakikita natin na mas maaga or mas bumabata na yung mga cases natin on heart attack, diabetes. Ayon sa pag-aaral ng DOST-FNRI, lumalabas na isa sa 7 mga batang Pilipino sobra sa kanilang mga timbang o obese. Sinasabi naman ng UNICEF na kung hindi ito maaaksyonan, lolobo ng 30% ang mga batang Pinoy na obese o sobra ang timbang pagdating ng 2030. Kaya naman ayon sa isang nutritionist, panahon na para kumilos at pangalagaan ang kalusugan ng mga batang Pinoy. Talagang kailangan natin siyang i-address, na i-limit yung exposure ng mga kabataan natin, yung mga bata natin sa mga advertisement na nag-encourage sa kanila na kumain ng mga unhealthy food. Kaya naman ngayong Children's Month celebration ay nagsama-sama ang ilang mamamahayag ng bansa. Kasama na ang iyong lingkod para sa PTV para magkaroon ng makabuluhang usapan laban sa unhealthy food na mga patalastas. Ito ay pinangunahan ng Imagine Law, isang advocate group kung saan mula sa 13 journalist mula sa TV, print at online, 7 lang ang kanilang pinili. Ang sinelect po natin, talaga pong nagpakita, nag-demonstrate ng kanilang capacity and ability to pursue a story relentlessly. And that's what we really need, lalo-lalo na sa issue tulad ng impact of unhealthy food and beverage marketing na minsan nababaon po talaga sa samot-saring mga issue. Kasama rin dito ang mga nagsusulong para sa mga karapatan ng kabataan at ilang LGUs, ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health at Department of Education o DepEd. Dito na pag-alaman na ang DepEd ay mayroong mga dinevelop na mga programa at pulisiya para magkaroon ng magandang nutrisyon sa mga batang mag-aaral sa bansa. Gumawa na rin ng hakbang ang kagawaran ng edukasyon laban sa mga unhealthy food na patalastas na makikita sa loob at labas ng mga paaralan. We are pushing for is the expansion of the school-based feeding program so that we start feeding our kids not just for 120 days but for the entire school year. And also we all hope to limit the presence of unhealthy food advertising. We are pushing to increase it so that we can actually provide our kids with better hot meals, not just Nutribuns, but hot meals, and in collaboration with LGUs, develop more central kitchens and ensure that lahat ng kabataang Pilipino mas malusog, mas matatag. Ang panawagan naman nila ngayon ay magkaroon ng isang batas na magre-regulate sa mga unhealthy food na patalastas na pinapalabas sa iba't ibang platform. Noel Talakay para sa Bayan.